Itago niyo na lang ako sa pangalang Paul. Sobrang tagal na nitong nangyari. Almost 10 years ago na rin. Ang kwentong ito, Sir Neb, ay binahagi lang ng isang katrabaho. Nagpaalam naman ako sa kanya kung pwede ko pang isubmit sa isang horror channel ang naging karanasan nila ng pamilya niya. Pumayag naman siya kasi gusto rin daw niya na ibahagi ito sa iba. Itago rin natin sa pangalang Mercy ang katrabaho kong ito. Noong bagong silang pa lang daw yung anak nilang lalaki, ay naisipan nilang mag-asawa na kumuha ng isang kasambahay. Maselan daw kasi yung naging pagbubuntis ni Mercy. Sabi ng asawa niyang si Alex, mas okay daw kung may makakatulong siya sa bahay habang nagre-recover sa panganganak. Baka raw kasi mabinat. Naghanap sila ng kasambahay. Inabot pa sila ng 1 linggo sa paghahanap hanggang sa may magrekomenda sa kanila na kakilala ng isang middle-aged na babae na galing daw sa Visayas. Sabi nung nagrekomenda, magaling daw itong kasambahay na ito. Masipag, mapagkakatiwalaan. Kaso medyo weird daw ang mga kilos nito. Kwento ni Mercy, wala naman daw silang pakialam kahit pa weird yung babae. Basta magaling sa trabaho. Rosie ang pangalan ng babae. Mahaba yung buhok, medyo mataba at laging tahimik. Magsasalita lang kapag kinakausap. Nung unang araw ni Rosie sa bahay nila, sabi ni Mercy, medyo na weirduhan nga raw talaga siya. Kasi nung pumasok ito sa kwarto kung saan siya matutulog, nakita raw ni Mercy na naglabas ito ng kandila at bunot ng nyog. Sinunog niya yung bunot at pinausukan yung buong kwarto habang nagdarasal. Mabango raw yung usok at nang tanungin niya ito kung para saan yung ginawa niyang pagpapausok, ay sinabi nitong pinapaalis niya lang yung masasamang elementong nakatira sa kwarto. Totoo naman daw yung sinabi nung nagrekomenda sa kanya. Talagang masipag si Rosie. Halos hindi niya na raw kailangang iutos pa lahat ng dapat gawin sa bahay. Bago niya pa maisipang iutos, ay madalas nagawa na ni Rosie yung gawain. Pulido rin daw ang trabaho nito. Malinis yung mga damit, maalaga sa baby. Nagtataka nga raw siya kasi sobrang dali niyang mapatahan yung baby kapag nagigising ito at umiiyak. Yun nga lang, talagang kakaiba yung mga kilos niya. Isang beses nagising daw itong si Mercy para umihi. Naglakad siya papunta sa banyo na nasa kusina. Paglabas niya, muntik na siyang mapatalon nung makita si Rosie sa labas ng kusina, doon sa may likod ng bahay. May hawak na malaking stick na kawayan at pinapalo yung bakod nila. "Demonyo!" sabi nito. "Umalis ka sa bahay ng amo ko! Demonyo!" Lumabas si Mercy at sinalubong niya si Rosie na papasok na rin sana sa kusina. Tinanong niya kung anong ginagawa niya. Sabi ni Rosie, may pinapaalis daw siyang pusa na umaaligid sa bahay. Naamoy daw niya na hindi ito totoong pusa at mukhang may balak na gawing masama sa pamilya nila. Malamang ang dahilan daw ay dahil bagong panganak pa lang si Mercy, kaya umaaligid yung pusa. Tinanong ni Mercy kung anong klaseng nilalang daw ba yung pusa, pero hindi sumagot si Rosie. Malamang daw ay hindi siya maniwala kapag sinabi niya ang totoo. Pinapasok na lang daw niya yung kasambahay at sinabihang matulog na ito. Nung halos 7 months na raw ang baby nila, nagpasya yung asawa ni Mercy na magbakasyon muna sila sa probinsya. May bahay daw doon yung isa sa mga katrabaho niya, malapit sa lawa. May magandang tanawin at relaxing ang paligid. Sigurado raw na mag-e-enjoy sila. Sinama nila yung kasambahay na si Rosie para merong mag-aalaga sa kanilang baby habang ine-enjoy nila yung magagandang tanawin. Pero isa sa mga warning nung katrabaho niya na wag daw itong titigil sa lugar bago marating yung bahay bakasyunan. Wag daw itong makikipag-usap sa kahit na sinong residente doon. Delikado raw. Naisip ni Alex na nagbibiro lang yung katrabaho niya. Baka tinatakot lang siya pero syempre sinunod naman niya yung sinabi nito. Kaso may nangyari raw. Nasiraan sila sa gitna ng biyahe.
Saktong tumirik sila sa lugar bago marating yung bahay bakasyunan. Sabi ni Mercy halos wala raw bahay sa gilid ng daan. Mga naglalakihang puno lang ang makikita. Mga halaman na hindi raw niya alam kung anong tawag. Meron din na mga bulaklak. Habang inaayos ni Alex yung sasakyan ay bigla na lang daw may lumabas na dalawang lalaki galing doon sa mga puno. Mabagal daw na naglakad yung dalawa papalapit sa kotse. Nagmamasid, isa-isa silang tinitignan. Sinabi ni Alex sa kanila na tumirik yung sasakyan pero kayang-kaya naman daw niya itong ayusin. Tumangu-tangu lang yung dalawa at nagpatuloy sa pagmamasid. Bigla raw tumayo si Rosie. Pinasa nito yung kargang baby kay Mercy at ang sabi ay kakausapin niya raw yung dalawang lalaki. Lumapit siya sa mga ito. Kinausap. Ngumiti raw muna yung dalawang lalaki bago sila umalis at naglakad papalik doon sa may puno. Nung bumalik si Rosie sa loob ng kotse, kinuha niya ulit yung baby at naupo na. "Anong sabi mo sa kanila?" Tanong daw ni Mercy kay Rosie. Hindi muna sumagot si Rosie. Parang iniisip pa raw nito kung sasagutin ba siya o mananahimik lang. "Hindi tayo dapat tumigil sa lugar na ito. Delikado. Mas mabuting gawin ay umuwi na lang tayo para hindi tayo masundan ng mga taong yun," sabi ni Rosie. Nagtanong si Mercy kung bakit. Hindi na raw ito sumagot. Tumingin na lang ito sa labas ng bintana at pumikit. Halos 1 oras silang na-stranded sa lugar na yon. Habang pinagmamasdan daw ni Mercy yung kakahuyan, ay ilang beses niyang nakita na umaaligid pa rin yung dalawang lalaki at nagmamasid na lang sa kalayuan. Parang ayaw na nilang lumapit. 5:00 ng hapon nung mapaandar ni Alex yung sasakyan nila. Doon na nakahinga ng maluwag si Mercy. Kasi kahit siya man daw ay kinakabahan sa mga sinabi ni Rosie sa kanya. Tumuloy pa rin sila sa bahay bakasyunan. Nung marating nila yung lugar, talagang namangha si Mercy sa ganda ng tanawin. Para siyang vacation house ng isang mayamang politiko. May magandang lawa sa likod ng bahay. Ang ganda rin ng landscape sa paligid. Halatang pinagkagastusan ng malaki. Pinasok na nila yung mga gamit. Tuluyan na raw nalimutan ni Mercy yung mga nangyari sa ganda ng lugar. Kahit yung loob ng bahay ay bagay na bagay raw sa ambience ng paligid. Tuwang-tuwa raw silang mag-asawa. Kumain muna sila malapit doon sa lawa. Nag-ihaw ng tilapia at nag-barbecue. Tapos ininit din nila yung mga dalang ulam. Habang palubog daw yung araw ay magkayakap sila ni Alex sa harap ng lawa. Umiinom ng beer at nakikinig sa mga love songs. Sobrang nag-enjoy raw sila. Bago matulog, nakita raw ni Mercy si Rosie na nakatingin sa labas. Nilapitan niya raw ito at tinanong kung anong iniisip nito na sobrang lalim. "Baka po nasundan tayo," sabi nito sa kanya. Gumapang daw ang matinding takot sa katawan ni Mercy. Halos hindi raw makatulog ng gabing yon si Mercy. Pero kalaunan ay nakaidlip din siya sa sobrang pagod dahil sa biyahe. At siguro dahil na rin sa dami ng alak na nainom niya. Nagising siya dahil kay Alex. Pagdilat niya, nasa tabi na niya si Alex. Medyo malalim ang hininga. Halatang tinakbo nito yung hagdan pataas ng kwarto nila. May mga nakita raw siyang tao sa labas. Nagising daw kasi siya dahil naiihi siya. Nung sumilip siya sa labas ng bintana, ay nakita niya yung dalawang lalaki na agad nagtago sa likod ng mga puno. Maliwanag yung buwan kaya kitang-kita niya raw na gumalaw doon sa labas. Kulay pula raw yung mga mata at parang pamilyar ang mga itsura. Naglakad sila pababa ng kusina. Magkadikit dahil pareho rin silang takot. Tinuro ni Alex yung lugar kung saan niya nakita yung dalawang lalaki. Pero wala nang tao doon. Tapos narinig nila yung mga yapak galing sa sala. Nagyakapan daw silang mag-asawa kasi buong akala nila ay nakapasok na yung dalawang lalaki. Pero nung makita nila na si Rosie lang ito, ay sabay silang napamura at sabay din na tumawa. Nakita rin daw ni Rosie
yung mga lalaking umaaligid sa labas. Sigurado raw siyang yung dalawang lalaki na nagmasid sa kanila habang inaayos nila yung kotse ang parehong mga lalaki na nasa labas. Dagdag pa niya, hindi raw normal na tao ang dalawa. Nagtanong si Alex kung ano ba sila. Sabi ni Rosie, baka raw kasi hindi maniwala ang mag-asawa. Aswang daw ang mga ito. Nung paglapit pa lang nito sa kanila ay naamoy na raw ni Rosie ang totoong katauhan ng dalawang lalaki. Hindi raw siya pwedeng magkamali kasi galing siya sa probinsya kung saan laganap ang ganoong klaseng mga nilalang. Mga halimaw na nag-aanyong hayop at kumakain ng tao. Kaya raw sila nasundan ay dahil tumigil sila sa teritoryo nila. Nasundan agad nila yung amoy ng sasakyan. Nagkatinginan si Mercy at Alex. Hindi sila makapaniwala sa mga narinig nila. Wala akong magagawa kung hindi kayo maniwala sa mga sinabi ko. Pero kung gusto nyong makaligtas ngayong gabi, sundin nyo ang mga sasabihin ko, sabi ni Rosie. Tumango-tango bilang pagsang-ayo ng mag-asawa. Naghanap sila ng mga pangontra na pwedeng magamit laban sa mga aswang na nasa labas. Pero walang asin yung kusina. Wala ring mga bawang na pwede sanang magamit para itaboy yung mga aswang. Naglabas ng rosaryo si Mercy. Pero sabi ni Rosie ay wala na raw epekto sa mga modernong aswang ang krus at rosaryo. Parang natutunan na raw ng mga ito na hindi indahin ang epekto ng mga banal na bagay. Ang tanging epektibong pantaboy raw sa aswang ay asin at bawang na sa ngayon ay wala sila. Naglibot pa sila sa kusina kahit sa ibang mga kwarto pero wala talaga. Buti na lang at nakita ni Rosie yung walis tingting na nasa isang cabinet. Pwede na raw yon na pansamantalang proteksyon. Kinuha niya yung walis tingting at kumuha ng 10 piraso. Dinasalan daw niya ang mga ito isa-isa, tsaka nilagay sa mga bintana at pinto. Tinusok niya ang mga ito patayo. Sabi ni Rosie, proteksyon daw ito. Hindi raw makakapasok ang mga aswang sa mga bintana at pinto na may mga dinasalang tingting. Kung sakaling walang gagalaw sa mga ito ay magiging ligtas sila hanggang sa sumapit ang umaga. Nakita ni Mercy na lumapit sa salaming bintana yung dalawang lalaking kulay pula ang mga mata. Balak sana ng mga ito na basagin yung bintana, pero nakita nung isa yung walis tingting na nakatusok doon. Humiyaw ito at nilabas yung mga pangil sa bibig. Parang asong galit. Tsaka ito umatras at naglaho sa likod ng mga puno. Napangiti si Rosie. Epektibo nga ang mga tingting. Naupo silang tatlo sa sala at naghintay. Sa mga oras na yon ay kampante na rin daw si Mercy na hindi sila mapapasok ng mga aswang na nasa labas dahil sa mga tingting. Medyo humupa na rin daw yung kaba niya sa dibdib. Lumipas ang oras. Pagtingin niya sa orasan ay 3:00 na ng umaga. Tulog na si Alex sa sofa, pero si Rosie ay nagmamatsyag pa rin sa labas. Binaba na nila yung crib ni baby doon sa may sala para mabantayan nila ito habang binabantayan din yung mga aswang sa labas. Baka umuwi na yung mga aswang. Naisip siguro nila na hindi nila mapapasok yung bahay, kaya nagsawa na, sabi ni Mercy kay Rosie. Pero hindi sumagot ang kasambahay. Umiling lang daw at parang sinasabi na hindi pa tapos. Hindi basta-basta sumusuko ang mga ganong klase ng mga aswang. Maghihintay sila kahit abutan sila ng umaga sa labas. Kaya nga kailangan pa rin nating magbantay hanggang sigurado na tayo na wala na nga talaga sila, sabi ni Rosie. Sobrang bagal daw ng oras. Ilang beses nang muntik makatulog si Mercy dahil sa sobrang antok, pero pilit niyang ginigising ang sarili niya. Nung tumingin siya sa orasan, nakita niya na 4:00 lampas na. Ilang minuto na lang ay sisikat na ang araw. Maliligtas na sila at makakauwi na. Bigla nilang narinig yung pagkabasag ng kung ano galing sa kusina.
Nagkatinginan sila ni Mercy at bigla nilang naalala yung banyo. Walang sino man sa kanila ang nakaisip na lagyan din ng dinasalang tingting yung maliit na bintana ng banyo. Doon nang galing yung malakas na pagkabasag. Nagising si Alex mula sa pagkakatulog at agad na tumayo. Nagkatinginan silang tatlo. Sabay-sabay silang naglakad papunta sa banyo. Bumukas ang pinto at lumabas mula doon ang dalawang lalaki na hindi na tao ang itsura. Yung mga mata nila ay kulay pula, nanlilisik, nakabuka yung mga bibig nila at kitang-kita yung hilera ng mga ngipin na sa sobrang laki ay halos umusli na ang mga ito sa kanilang bibig. Tumatalsik pa raw ang mga laway nila. Napasigaw si Mercy. Niyakap siya ni Alex at agad silang bumalik kung nasaan natutulog ng mahimbing ang kanilang anak. Narinig nila na sumigaw si Rosie galing sa kusina. "Lumayas kayo! Hayaan nyo na ang pamilyang ito! Magsisisi kayo kapag hindi kayo umalis ngayon din!" Patuloy sa paglalakad ang mga aswang at si Rosie naman daw ay paatras din ng paatras hanggang narating nila ang sala. "Alam kong maalam ka sa mga aswang na tulad namin, kaya hahayaan ka naming mabuhay. Basta ba ibigay mo na lang sa amin ang pamilyang ito? Hindi ka namin sasaktan." Mas lalong kinabahan daw si Mercy sa narinig niya. Tinignan niya kung anong magiging reaksyon ni Rosie sa mga sinabi ng aswang. Inaasahan na niya na gagawin nito ang sinabi ng aswang. Pero nakita niya na seryoso pa rin ang mukha ni Rosie. Wala itong balak na traidorin sila. "Hindi ako nagbibiro. Oras na saktan nyo sino man sa amin dito. Sisiguraduhin kong walang matitira sa lahi nyo. Siguro naman ay alam nyo kung anong ibig sabihin nito." Tumalikod si Rosie at naghuhubad ng kanyang suot na blouse at bra. Tumambad kay Mercy at sa asawa niya ang hubot-hubad na katawan ng kanilang kasambahay. Nang makita ng mga aswang ang kung anumang nasa likod ni Rosie, nanlaki ang mga mata nila. Parang nakakita ng halimaw na mas nakakatakot pa sa mga itsura nila. Nawalan ng kulay yung mga mata nila. Umurong ang talas ng mga kuko at bumalik sa dating liit ang mga ngipin sa bibig. Sabay silang humingi ng tawad kay Rosie at sabay din na kumaripas ng takbo pabalik sa banyo at tuluyang umalis. Binalik na ni Rosie ang suot niyang damit, pero sabi ni Mercy, nasilip daw niya ang kalahati ng kung anumang nasa likod niya. May malaking tato na kulay itim sa likod ng kasambahay nila. Parang simbolo raw ito ng krus at espada, pero hindi raw siya sigurado. Umakyat silang lahat sa kwarto at ang sabi ni Rosie, wag na raw silang mag-alala dahil sigurado siyang hindi na maglalakas ng loob ang dalawang yon na bumalik pa. Tinanong ni Mercy kung bakit sila natakot sa tato ni Rosie sa likod. Sagot nito, kasali raw kasi siya sa isang grupo sa Visayas na tinatawag na mamumugot. Mga tagatugis sila ng aswang at lahat ng nagiging anak nila, mapababae man o lalaki, ay tinuturuan ng mga kakayahan para pumatay ng aswang. Ang tattoo niya raw sa likod ang patunay na miyembro siya nito. May isang lahi raw sa lugar nila dati ang halos maubos na dahil sa grupo nila. May ilang natira sa mga ito at sinasabing lumipat ng tirahan. Sigurado si Rosie na ang dalawang aswang na nakasalamuha nila ay kalahi ng mga natira sa mga aswang na inubos nila. At siguradong hindi pa raw nito nalilimutan ang ginawa ng grupo nila sa mga ito. Malamang ay natakot daw ang dalawang aswang na baka masundan sila ng mga mamumugot hanggang doon. Dagdag pa ni Rosie, nung halos maubos na raw ang aswang sa kanilang lugar, nabuwag na rin naman ang kanilang grupo.
Nagsipaghanap na rin ng mga trabaho ang mga ito at napadpad sa iba-ibang lugar sa Pilipinas. Kaya rin daw siya napadpad sa Luzon at naging isang kasambahay. Pagputok pa lang daw ng umaga ay umalis na agad sila sa lugar na yon. Nakauwi naman daw sila ng ligtas sa kanilang bahay nang walang problema. Sabi ni Mercy, laking pasalamat niya raw sa lahat ng ginawa ni Rosie para sa kanila. Kung hindi raw dahil sa kanya, baka kung ano nang nangyari sa kanila. Tumagal pa raw sa kanila si Rosie ng halos 5 taon din, hanggang sa magpasya itong umuwi na sa kanila. Wala na raw silang balita kay Rosie hanggang ngayon. Pero sabi ni Mercy, hanggang ngayon ay tinatanaw niya pa ring utang na loob ang pagliligtas nito sa kanila doon sa bahay bakasyunan. Hello po Sir Neb. Tawagin niyo na lang po akong Kokoy. Short for Marcus. Ang isi-share ko pong story ay nangyari sa parents namin noong wala pa kami sa mga buhay nila. Inabot kasi ng 6 na taon bago mabuo nila mami at papa si kuya. Pero pagkatapos naman maipanganak si kuya ay nagsunod-sunod na kami. Kaya 7 magkakapatid kami ngayon at ako ang pang-4. Sabi ni papa 3 taon na silang kasal noon ni mami at nakatira dito sa mismong bahay na tinitirhan namin ngayon. Kukunti pa lang daw yung mga kapitbahay namin noon. Pero uso na yung tsismisan na siyang naging libangan ni mami kapag nasa trabaho si papa. Natigil lang sa pakikipagtsismisan si mami nung magtrabaho siya sa isang hotel at madalas ay wala ng tao sa bahay. Dahil doon ay naisip na nilang kumuha ng maid. Minsan kasi ay pagod na rin sila mami para asikasuhin pa yung ilang gawain sa bahay. Naglagay lang sila ng wanted kasambahay ad sa dyaryo at may isa silang napili sa lahat ng nag-apply dahil siya lang yung nakakomply agad-agad sa hinihinging requirements ni papa. Tawagin na lang natin siyang Adela. Kumbaga tumawag sa kanila si Adela ngayon. Kinabukasan ay kaharap na siya nila papa at dala yung mga clearances mula sa barangay, pulis at NBI. Taga Iloilo raw si Adela at 2 buwan nang nasa Maynila para maghanap ng trabaho. May trabaho naman daw ito bilang tindera sa palengke. Kaya lang ay nahihirapan daw ito dahil hindi stay in. Kaya ang sahod niya ay napupunta lang halos sa bayad sa upa. Inobserbahan daw muna nila mami si Adela. Kumbaga training ng 1 week pero may bayad yon. Kapag daw nagustuhan nila ang performance ni Adela ay kukunin nila. Maliit na babae lang daw si Adela. 4'11" ang nakalagay sa biodata niya. Pero mukhang mas mababa pa raw. Pero kahit ganoon ay masipag, maliksi at mahusay siya sa gawaing bahay. Ang hindi lang niya ginagawa ay magluto. Sobrang honest naman daw ni Adela at inamin na hindi siya marunong o masarap magluto. Ang alam lang daw nitong iluto ay sinabawang luya lang ang sahog. Ang sabi raw kasi ni Adela ay hindi ito sanay na kumain ng mga karne at isda dahil puro gulay ang kinakain nila sa probinsya, dala ng labis na kahirapan. Sabi pa nga ni mami, madalas daw ay sinasama lang ni Adela sa sinaing na malapit ng maluto yung talbos ng kamote. Tapos ay isasawsaw lang nito sa toyo na may kamatis. Nakakaawa raw kaya lang ay iyon ang mas gusto niyang iulam kaya hinahayaan na lang nila. Makaraan nga ang 1 linggo na training ay tinanggap na nila si Adela na tuwang-tuwa naman dahil hindi na niya poproblemahin ang bayad sa upa. Isa pang nagustuhan daw nila papa rito ay hindi lumalabas si Adela para makipagtsismisan. May koleksyon lang daw ito ng mga comics at pocketbook na lagi nitong binabasa pagkatapos ng mga gawaing bahay. Tamang-tama na may nagpaparenta ng pocketbook sa kapitbahay nung time na yon. Kaya doon lang madalas pumunta si Adela. Yung isang katsismisan dati ni mami ay nagkwento sa kanila na sa tuwing lumalabas si Adela para magrenta ng pocketbook sa kapitbahay ay galit na galit dito yung kanilang alagang aso. Pero hindi lang aso nito ang nagagalit at tumatahol kay Adela, kundi maging aso ng ibang kapitbahay. Hindi naman daw tinatangkang mangagat ng mga yon, basta galit lang sila. Pero
paatras din naman ng paatras at bahagang buntot. Ang sabi ng kapitbahay na yon kina Papa ay dalawang klase lang ng tao ang tinatahulan ng mga aso ng walang dahilan. Yung mga nangangain ng asusena dahil naaamoy nila sa katawan nito ang amoy ng ibang aso. At yung isa pa ay aswang. Sinabi agad ni Papa na imposibleng dog eater si Adela dahil hindi nga kumakain ng karne. Sulsul naman itong kapitbahay at ang sabi ay pakainin daw nila ng may asin o may bawang para malaman nila kung aswang nga ito. Si Mami na uto-uto bumili ng adobong mani na maraming bawang at sili. Inalok pa kay Adela. Kapag daw tumanggi ito, edi aswang nga siya. Kabadong-kabado raw si Mami nang alukin si Adela. Pero nakahinga rin naman siya ng maluwag nung tanggapin ni Adela yung inaalok niya. Kinain daw nito pati yung mga bawang. Paborito daw pala niya yung adobong mani. Dahil doon ay nadismiss din yung isip nila na aswang si Adela. Pero pinagtataka pa rin nila kung bakit galit na galit sa kanya yung mga aso. Tuloy ay pinunayon ni na Mami at tinanong kung bakit nga ba ganoon sa kanya yung mga aso ng kapitbahay. Nagkamot lang daw ng ulo at sumagot ng hindi rin niya alam. Takot nga raw siya sa mga aso dahil nakagat na siya noong bata pa. Bukod sa hindi maipaliwanag na galit ng mga aso kay Adela, isa pang kakaiba raw sa kanya ay para siyang aso mismo. Ang lakas daw ng pakiramdam at pandinig niya, pati yata pang amoy malakas din. Ilang beses na kasing nangyari na habang nanonood ng TV sina Mami at Papa at si Adela ay nasa kwarto nito at nagbabasa ng pocketbook o kaya ay may kung anong ginagawa sa likod bahay o kusina, biglang magbubukas ng pinto o gate si Adela. Kapag tinanong nila kung bakit ay magkakamot ito ng ulo at sasabihing akala raw kasi nito ay may narinig na taong paparating. Natatawa raw sina Papa pero segundo lang daw may magtatao po na o kakatok. Sabi ko nga kila Mama nung kinukwento nila yon, si Adela pala ang nagpauso nung advance mag-isip. Katagalan ay biruan na lang daw ni Papa yung pagiging advance ni Adela. Kapag daw nagbukas ito ng gate o pinto ay sinasabihan na nila na hayaan ng nakabukas dahil baka maya-maya pa darating na yung bisita. Yung pagiging advance na yon ni Adela ay sobrang nakatulong noon kina Papa dahil naagapan o mas tamang sabihin na naipagtanggol sila nito laban sa mga magnanakaw. Nagising na lang daw sila Papa sa mga kalabugan sa ibaba ng bahay. Ginising niya rin si Mami pero siya lang ang bumaba para i-check yung ingay. Tatawagin daw sana ni Papa si Adela pero nakarinig siya ng mga murahan at sigawan nung nakababa na nga siya ng hagdan. Ang nakita raw niya ay may 3 kalalakihan na nakikipag 3 versus 1 kay Adela na gumamit lang ng armas at yung kawali sa kusina. Pinanghahampas daw yun ni Adela sa mga lalaki at halos hindi makagulapay ang mga yun. Duguan na raw ang mukha noong mga lalaki at yung isa ay nagtangkapang tumakas. Hinabol daw yun ni Adela at nabato ng kawali sa likod ng ulo kaya hindi na nakalayo. Nahuli yung 3 magnanakaw na panay duguan ng muka at bukol sa ulo. Si Adela naman daw ay may bukol at pasarin sa muka pero hindi kasing grabe sa mga magnanakaw. Naparangalan nga raw ito sa kanilang barangay dahil sa pagkakahuli roon sa 3 magnanakaw na mga notorious pala talaga at wanted na sa iba't ibang kalapit bayan. Sabi pa ni Papa, kahit aktwal niyang nakita yung buong pangyayari ay hindi pa rin niya maipaliwanag kung paano natalo ni Adela yung 3 lalaki na di hamak na mas malaki kaysa sa kanya. Sa liit nga raw kasi ni Adela ay napakabilis nitong kumilos. Para daw siyang si Black Widow ng Avengers pero kawali ang armas. Siguro daw ay nagulat din yung 3 magnanakaw dahil akala ay kakayanin nila yung kasambahay nila Papa kasi nga maliit lang ito. Kitang-kita raw ni Papa na yung mga palo ni Adela ng kawali ay talagang puwersado
dahil gayong bakal yun ay may mga bingaw pa raw. Kalaunan ay napabalita na yung isang magnanakaw ay namatay dahil sa namuong dugo sa ulo. Yung isa naman ay para daw nag-isip bata at yung isa pa ay kamuntikan din mamatay kung hindi naalis ang namuong dugo sa ulo. Sobrang fatal daw pala ng mga atake ni Adela at parang hindi self-defense ang ginawa niya, kundi massacre. Hindi lang nakasuhan si Adela dahil pinagtakpan siya ni na mami at papa. Sabi nila ay pinagtulungan din nila yung mga magnanakaw. Wala naman kasi talagang maniniwala na si Adela lang yung yumari doon sa tatlo. Pagkatapos noon ay bumalik na naman yung kapraningan ni mami. Nag-isip na naman daw siya na may hindi talaga normal kay Adela. Si papa naman daw pilit niyang ginigiit sa utak niya na normal sa tao ang magkaroon ng labis na lakas kapag nasa alanganing sitwasyon na. Pero ang totoo raw noon ay napapaisip na rin siya kung anong klaseng tao si Adela. Ayaw lang daw niyang gatungan ng kapraningan ni mami dahil baka lalong matakot. Isa pa ay natatakot din siya kay Adela mismo. Kung kaya raw nitong yumari ng tatlong lalaki, paano pa kaya kung silang dalawa lang ni mami? Naging maingat na lang daw siya at inisip na kung hindi naman nila papakitaan ng masama si Adela, ay bakit naman sila nito sasaktan? Ayun nga at nakipagpatayan pa sa mga magnanakaw para maprotektahan ang bahay na pinagtatrabahuhan niya. Dumaan ang ilang pambuwan at maayos naman ang trabaho ni Adela. Masipag pa rin siya at mabilis. Napaka-efficient at walang problema sina papa at mami sa ugali niya. Nagkaroon naman ito ng bagong libangan bukod sa pocketbooks at comics. Sa likod bahay kasi namin ay may mataas na firewall. Nasa 10 feet yata yun kasi ang nasa kabila raw noon ay dating grocery store. Ngayon kasi private preschool na yon. Doon sa ibabaw ng pader may mga tumatambay na pusa. Tinatawag daw ni Adela ang mga yon at pinipet. Sinabihan lang daw siya nila papa na huwag papapasukin sa bahay yung mga pusa dahil baka masanay at magnakaw pa ng ulam o kaya ay dumami kung saan saan. Kaya doon lang sila naglalaro sa likod bahay. Hinayaan lang daw nila papa basta hindi nakakaperwisyo yung mga pusa. Tapos napansin ni mami na yung stock nila ng mga karne sa ref, since hindi nga sila lagi nasa bahay at nagluluto, parang napakabilis maubos. Ang alam nga nila ay puro gulay naman ang kinakain ni Adela. Napag-usapan daw nila mami at papa ang tungkol sa mga nawawalang karne. Naisip nila na baka kumakain na rin ng karne si Adela at nagustuhan na niya kaya nawiling kumain ng kumain. Sa kanila naman daw ay wala yung problema kasi hindi naman na ibang tao si Adela sa kanila. Kasama nga nila sa bahay. Sabi ni papa hayaan na lang daw. Mabuting araw yon at masasabing hindi nila pinapabayaan ang kanilang kasambahay at nakakatikim ng masasarap na pagkain sa kanilang poder. Pagkatapos ng usapan na yon ni na mami at papa, kinabukasan daw ay nakita nilang may bagong batch na ng karne sa ref. Bumili raw pala si Adela. Hinayaan na lang nila at hindi na inungkat pa ang tungkol sa mga naubos na karne noong nakaraan. Ang nakakapagtaka lang naman daw, gulay pa rin ang kinakain ni Adela pero yung mga karne na binili niya ay nababawasan at nauubos. Sabi raw ni mami baka kapag wala sila ay tsaka nagluluto ng karne si Adela. Baka raw nahihiya lang sa kanila dahil hindi nga marunong magluto. Hanggang sa isang gabi na hindi makatulog si mami ay naisip niyang kumain muna ulit. Tulog na raw noon si papa at akala niya ay tulog na rin si Adela at baka mabulabog ito sa kanya kaya nag-iingat siya na makagawa ng ingay. Pagdating sa kusina ay may narinig siyang parang bumubulong. Kinabahan siya agad at nung sumilip sa bintana sa may lababo ay nakita niya si Adela na pinapakain ng isang pusa. Nung titigan daw mabuti ni mami ay nakita niyang hilaw na karne ang pinapakain nito sa pusa. Nagulat si mami syempre. Pusa pala ang nakikinabang nung mga karne. Pero ang mas kinagulat daw niya
ay kung paano kausapin ni Adela yung pusa. Hindi naman daw kagaya ngayon na para ng baby kung ituring ng mga tao ang mga hayop. Noon daw mga panahon na yon, kapag kinakausap mo na parang tao ang isang hayop, ay mapagkakamalan kang baliw. So ayun nga, mukhang sira ulo si Adela sa paningin ni Mami dahil kinakausap nga niya yung pusa. Humihingi raw ng pasensya si Adela sa pusa dahil kukonti yung karne na binigay niya rito. Sabi pa raw nito ay nag-uusap si Mami at Papa noong nakaraan na nagtataka kung saan napupunta yung mga stock ng karne sa ref, kaya bumili na siya para sa mga pusa. Nagtaka si Mami kasi noon daw pinag-uusapan nila ni Papa ang tungkol sa sinabi ni Adela nasa labahan nito habang sila ay nasa kwarto. Paano raw narinig yun ni Adela? Nasa taas yung kwarto nila at nakasarado na yung pinto. Pero may mas nakakagulat pa raw palang makikita at maririnig si Mami. Bukod doon, yung pusa raw pagkatapos kumain ay nagsalita rin. Ang sabi raw ng pusa ay ito ang dapat humingi ng pasensya dahil nakakaistorbo ito kay Adela. Pasensya na raw dahil mahirap nang maghanap ng makakain kapag tumatanda na. Hindi pa raw nakaka-get over si Mami sa nagsasalitang pusa ay unti-unti naman daw yung lumaki hanggang sa parang naghugis tao na nakatuwad. Doon na napasigaw si Mami. Nagulat daw si Adela at yung pusa na unti-unti nang nagiging tao dahil sa sigaw ni Mami. Hindi na nakita ni Mami ang totoong itsura ng pusang naging tao dahil parang huminto ang pagpapalit anyo nito at bumalik na lang sa pagiging pusa. Nakatalon daw agad yon sa taas ng pader at nawala na lang. Nagising daw si Papa sa sigaw ni Mami kaya dali-dali siyang bumaba. Hinanap niya si Mami at nakita sa kusina kasama si Adela. Nakakapasok lang mula sa backdoor. Takot na takot daw ang itsura ni Mami. Tapos si Adela, itsurang nag-aalala at nagtatanong kung ano raw ang nangyari kay Mami. Si Mami naman halos sumuot daw sa damit ni Papa at sinabi ang mga nakita niya. Yung tungkol nga sa nagsasalitang pusa na kausap ni Adela tapos unti-unting nagiging tao. Sabi ni Papa, ang sama raw pakinggan ng mga sinabi ni Mami nung mga sandaling yun. Para daw itong nababaliw at ang hirap paniwalaan ng mga kwento niya. Si Adela naman ang sabi raw ay totoo na pinapakain niya yung mga pusa. Pero yung nagsalitang pusa na naging tao ay walang katotohanan. Sabi pa raw nito ay baka nananaginip lang si Mami dahil oras naman na talaga ng pagtulog nila. Baka raw antok lang ito at pagod. Nagtaas daw ng boses si Mami at minura na si Adela dahil pinalalabas siya nitong sinungaling. Sabi pa raw ni Mami noon ay magmula nang dumating si Adela sa pamamahay nila ay kung ano-ano ng misteryo ang napapansin nila rito. Kaya hindi na imposible na talagang may kinakausap siyang pusa na nagsasalita. Pinaamin niya raw pilit si Adela kung aswang ba ito o anong klase ng maligno at kung may pinaplano bang masama sa kanila ni Papa. Matagal daw na hindi nakakibo si Adela na nakayuko lang hanggang sa humingi na raw ito ng sorry at inamin na yung mga karne na nawawala ay pinapakain niya sa mga pusa dahil naaawa daw siya. Kung kasalanang malaki na raw yon para kay Mami ay aalis na lang ito kesa naman mapagbintangan pa ng kung ano-ano. Dagdag pa raw ni Adela, kahit daw pala nalagay na sa alanganin ang buhay nito noong pinagtanggol sila laban sa mga magnanakaw, ay pinag-iisipan pa rin nila ito ng hindi maganda. Doon nawalan ng kibo si Mami at napatingin daw kay Papa na parang asar din dahil masama ang naging gising. Ikaw ba naman ang magising sa sigaw tapos bubungaran pa ng kwentong kaimposiblihan? Sabi raw ni Papa ay matulog na muna sila dahil may pasok pa silang dalawa kinabukasan. Ayaw daw magpaawat ni Mami at pilit na ginigiit na may hiwagang bumabalot kay Adela at kapag hindi pa nila nalaman kung ano yon ay sila na raw dalawa
ang ipapakain nito sa pusa. Sumabog na yung bad trip ni Papa at nasinghalan na si Mami. Naiinis din daw kasi si Papa dahil nagsimula lang naman mapraning si Mami kay Adela dahil sa sinabi noong kapitbahay na sulsulera. Sabi ni Papa ay para daw walang sariling pag-iisip at bait si Mami dahil masyadong pinaniniwalaan yung bintang ng kapitbahay na baka aswang si Adela kaya takot sa kanya ang mga aso. Sumisingit daw si Adela at tinatanong kung sino ang kapitbahay na nagbibintang na aswang siya, pero hindi na raw sinagot ni Papa dahil baka raw magkaroon lang ng komprontasyon yung dalawa. Si Mami naman ay parang natauhan daw sa sinabi noon ni Papa, tapos na-question niya rin kung totoo nga ba ang mga nakita at narinig niya kasi may katwiran daw naman si Adela. Baka nga inaantok na siya kaya nananaginip na. Na-realize nga raw kasi niya na talagang outrageous yung mga pinagsasabi niya. Kaya sa huli ay siya pa raw yung umiyak at nagsorry kay Adela. Kinabukasan ay hiyang-hiya si Mami kay Adela. Halos 1 linggo daw niya itong hindi makausap dahil sa sobrang hiya. Gumigiit sa isipan ni Mami na ang childish ng bintang niya. Naisip na nga raw niyang mag-consult sa psychiatrist dahil baka may problema na siya sa pag-iisip at nag-hallucinate na lang. Hanggang isang araw ay kinausap daw sila ni Adela ng masinsinan at nagpaalam na ito sa kanila. Saktong 1 week nga yun pagkatapos ng nakita ni Mami ay kinausap sila ni Adela. Ayun nga, nagpapaalam ito sa kanila kasi nahihiya na raw siya kay Mami at nakukonsensya na parang ito pa raw ang may atraso sa kanya. Nagulat sina Mami at Papa at tinanong siya kung ano bang ibig niyang sabihin. Kahit daw may katotohanan ang ilang hinala ni Mami, ay hindi naman daw talaga saktong masasabi na aswang si Adela, kundi may lahi lang. Both sides ng mga magulang ni Adela ay merong aswang at ito mismo ay may dugo ng aswang. Pero hindi niya kayang magpalit ng anyo dahil wala siyang mutya. Nakuha lang niya yung malakas na pakiramdam at pangangatawan. Pero bukod doon ay normal naman siyang tao. Nasagot tuloy ang tanong ni na Papa kung bakit nauuna pa itong makaalam na may paparating na tao kahit nasa malayo pa ang mga yon. Gayon din yung malakas na pangangatawan niya na nagpatumba sa 3 magnanakaw. Yung tungkol naman sa immunity niya sa asin at bawang, dahil din hindi naman talaga siya aswang. At kung sakali man na aswang nga siya, ay maaanghangan lang daw siya sa adobong mani. Dahil yun ang epekto ng asin at bawang sa mga aswang kung yun ay nailuto na. Kaya naman galit sa kanya ang mga aso, dahil nasa-sense ng mga yon ang pagkakaroon niya ng dugong aswang. Natatakot daw ang mga yon sa kanya, kaya siya tinatahulan. Technically ay tama yung sulsulerang kapitbahay. At yung nakita ni Mami na pusang nagsasalita na nagiging tao, ay inamin ni Adela na totoo at hindi dulot lang ng antok. Sabi raw ni Adela ay natutuwa ito na kinapapa siya nagtrabaho. Kahit daw kasi alam nito na may pagdududa sila sa kanya, ay hindi naman siya hinayaang makaramdam na naiiba siya. Damang-dama daw ni Adela na kahit papano ay pamilya na ang turing sa kanya ni Mami. Kaya lang ay nahihiya na rin siya dahil nga sa insidente noong nakaraan na sinusumbat niya ang pagkakaligtas niya kina Papa sa mga magnanakaw. Tuluyan na ngang nagpaalam si Adela at hindi na siya napigilan nila Papa. Sabi raw nila noon kung safe naman pala sila kay Adela ay bukas ang bahay para dito. Pero ayaw na niya talaga. Binilin din niya kina Papa na yung mga pusa na nagpupunta sa likod bahay ay mga matatandang aswang na kinaibigan niya dahil nalulungkot din daw siya na walang makausap ng tungkol sa mga bagay na pareho nilang alam. Harmless daw ang mga yon dahil matatanda na at mahihina na. Hindi kagaya nung ibang aswang na kapag tumatanda ay lalong lumalakas. Nagpaalam na rin daw si Adela sa mga yon kaya hindi na makikita nila Mami at Papa.
Pero sakali man daw na may matandang stray cat na maliligaw sa taas ng pader, ay kung pwede, pakibigyan na lang nila ng kapirasong karne at sabihin dito na umalis na nga siya at umuwi na sa kanilang probinsya. Kung aswang man daw ang pusa na yon, ay hindi na yun magbabalik. May 2 matandang pusa raw ang dumating noon ilang araw pagkaalis ni Adela. Sinunod ni Papa ang bili ni Adela at magmula nga noon ay hindi na bumalik yung mga pusa. Nag-iwan ng lana sa bote si Adela para kay Mami. Kapag daw bumulayon ay nangangahulugan na may aswang sa paligid. At para makontra nila yon, ay isa pang bote ng langis ang binigay niya kay Mami. Ipapatak lang daw sa isang tabong tubig yung langis, tapos ay isaboy sa bubong. Maaamoy daw yun ng aswang at iisipin na aswang din ang nakatira sa bahay namin, kaya aalis na ito. Gamit na gamit daw nila Mami at Papa yung mga langis noong nagbubuntis si Mami sa amin. Sobrang effective daw, kaya yung langis ay ubos na sa ngayon. Matagal nang gustong mahanap nila Papa si Adela para kamustahin, pero hindi nila ito mahanap kahit sa Facebook. Sa ngayon nakasanayan na namin na kapag may ligaw na pusa sa likod bahay ay inaabutan namin ng kapirasong karne o isda. Tapos ay sinasabi naming umalis na si Adela. Nakakatakot lang kasi minsan ay may mga bagong pusa na kapag sinabihan namin ng ganoon ay hindi na bumabalik. Feeling tuloy namin kahit mahigit ng 30 years magmula nang manilbihan sa parents namin si Adela ay may mga aswang pa rin na pumupunta rito sa bahay at hinahanap siya. Magandang gabi po sa mga solid na tagapakinig ng Pinoy Creepypasta. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Leandro. Isang nakakatakot na karanasan po ang gusto kong maibahagi sa inyo tungkol sa stepfather ko at sa naging kasambahay naming si Ate Rain. Wala na po ngayon ang stepfather ko, mga 2 taon na. Aaminin ko po na hindi naging mabuti ang relasyon namin nung una dahil ayoko po siyang pumalit sa papa ko nung namatay bilang padre de pamilya sa amin. Unang-una po kasi mas bata siya ng 15 taon sa mama ko. Pangalawa ay wala po siyang trabaho. Umaasa lang sa negosyo ni mama. Pero nung kalaunan naman ay unti-unti na rin namin siyang natanggap dahil mahal siya ni mama at talaga namang pinagsilbihan niya kami sa bahay. Tagaluto, tagalaba, tagaplansya ng mga damit dahil busy nga si mama sa negosyo. Tapos isang araw, nagulat na lang ako nung malaman kong kumuha ng kasambahay si mama. Bata pa yung nakuha niya, halos kaedad ko lang. Sabi ni mama ayaw sana niya, kaso pinakiusap ng kaibigan niya dahil kamag-anak pala yun ng kumare niya na taga-probinsya. Wala raw matutuluyan sa Maynila, kailangan daw ng trabaho. Hindi naman daw matulungan ng kumare ni mama dahil ang dami na nila sa pamilya. Tinanggap na rin ni mama para mabawasan naman daw yung trabaho ng stepfather ko. Tawagin na lang nating Tito Neil yung stepfather ko. Hindi kasi namin talaga siya matawag na papa nung nag-iisa kong kapatid na si Louie. 17 ako nun at si Louie naman ay 15. Ang unang kasambahay namin ay itago na lang natin sa pangalang Mayumi. Medyo maselan kasi ang naging karanasan niya sa bahay namin. Sa mga unang araw pa lang niya sa amin ay nakita ko na kung paano siya tignan ni Tito Neil. Palaging sa maselang bahagi ng katawan niya nakatingin. Palihim ko tuloy sinabihan si Mayumi na huwag magsusuot ng maiiksing short at mga sleeveless. Sabi naman niya, iilan lang daw kasi yung damit niya. Hanggang isang araw pag uwi ko galing school, nakarinig ako ng umiiyak. Nanggagaling doon sa kwarto ni Mayumi na pinagagamit sa kanya ni mama. Kumatok ako pero hindi niya binuksan yung pinto. Nilapitan ako ni Louie. Sabi niya nakita raw niya na lumabas galing doon si Tito Neil. Hindi ko alam kung tatanungin ko ba yung stepfather ko tungkol doon o hindi. Kasi hindi naman kami close. Okay lang kami, casual. Pero hindi kami masyadong nag-uusap. Pinalampas ko na lang muna yon.
Isang beses umalis sina mama at tito. May pinuntahan silang okasyon. Nakita ko na parang wala sa sarili si Mayumi habang naguhugas ng pinggan. Nagulat pa ako nung biglang may nabasag na pinggan sa kusina. Kaya pinuntahan ko agad. Tapos panahingi niya ng sorry. Sabi ko okay lang. Linisin na lang kako niya at ilagay agad sa basurahan yung bubog. Pinag-ingat ko pa siya dahil baka masugatan yung kamay niya. Nung mapatingin ako sa mukha niya ay nakita kong umiiyak. Sabi ko, ba't ka umiiyak? Hindi naman kita pinagalitan. Huminto siya sa ginagawa niya at sabi ay tulungan ko raw siya. Akala ko nagpapatulong siya sa paglilinis nung nabasag na pinggan, kaya kinuha ko yung dustpan. Pero hindi pala siya roon nagpapatulong. Sabi niya tulungan ko raw siya sa problema niya. Naupo ako sa mesa at pinaupo ko rin siya. Tsaka ko tinanong kung ano bang problema. Doon niya pinagtapat sa akin ang tungkol kay Tito Neil. Ilang beses na raw siyang pinagsamantalahan. Pinagbantaan siyang papatayin kapag hindi siya pumayag. Nadagdagan pa raw yung problema niya nung malaman niyang nagdadalang tao siya. Hindi na raw niya alam ang gagawin niya. Hindi ko rin alam ang ipapayo ko sa kanya kasi teenager pa lang ako nun. Ang nasabi ko lang ay isumbong niya kay mama ko. Pero ayaw niya. Natatakot siya at nahihiya kay mama. Kaya sabi ko umuwi na lang siya sa probinsya nila para makalayo siya kay Tito Neil. Hindi ako mapakali. Hindi ko kasi mailabas ang galit ko sa stepfather ko. Niloko kasi niya si mama at sinamantala niya yung batang-batang kasambahay namin. Kaya hindi ako nakatiis. Sinabi ko kay mama ang sitwasyon ni Mayumi. Akala ko magagalit si mama kay tito. Sa halip ay si Mayumi pa ang sinugod niya sa kwarto. Pinagalitan niya at pinagsalitaan ng masasakit. Nilandi raw ang asawa niya. Si Tito Neil naman parang natutuwa pa sa nangyayari. Tatawa-tawa pa siya. Sa inis ko lumabas na lang ako ng bahay. Sa bilyaran ako nagpalipas. Pagbalik ko ng bahay ay wala na si Mayumi. Sabi ni Louie, pinalayas na raw ni mama. Parang nakasama pa yung pagsusumbong ko dahil napalaya si Mayumi ng biglaan. Baka kung saan siya mapunta. Hindi ko talaga inasahan ang hindi makatarungang reaksyon ni mama sa nangyari. Lalo tuloy bumigat ang loob ko sa stepfather ko. Mga ilang buwan nang nakalipas ay may nakita akong babae na nakatayo sa harapan ng gate namin. Nung una akala ko nakatayo lang talaga siya. Baka may hinihintay o ano. Pero maya-maya ay nag-doorbell siya. Medyo mababa lang yung gate namin, kaya kita pa rin ang nasa labas mula sa itaas. Bumaba ako at binuksan. Tinanong ko kung anong kailangan niya. Sabi niya nakita raw niyang may karatula sa gate na nangangailangan ng kasambahay. Mag-a-apply daw sana siya. Nagtaka ko kung sino yung naglagay ng karatula. Sabi ko saglit lang kako at itatanong ko kay mama. Saktong palabas ng pintuan si mama. Paalis na siya para pumasok sa store na negosyo namin. Ihahatid siya ni tito ng motor. Nagtaka rin sina mama dahil wala naman silang nilagay na karatula ron. Sabi ni tito hindi rin siya ang naglagay. Pero nung makita ni tito na may itsura at sexy yung babae, sinabi agad niya kay mama na kunin na kasi kailangan naman daw talaga namin ng kasambahay. Lalo at tutulong-tulong na rin siya sa store ni mama. Hindi na niya makaya lahat ang gawaing bahay. Parang naawa naman si mama kay tito, kaya sinabihan niya yung babae na bumalik bukas kasi paalis na sila. Nakita ko yung makahulugang tingin ni mama kay tito, pero hindi ko na lang pinansin. Kinabukasan matapos interviewin ni mama yung babae na sa tingin ko ay nasa 25 pataas ang edad, tinanggap din niya agad. Binalaan ko si mama na baka maulit na naman yung nangyari sa una naming kasambahay. Ako pa yung pinagalitan niya. Bakit daw ako naliniwala roon? Ang sabi raw sa kanya ni Tito Neil ay si Mayumi raw ang unang nagpakita ng motibo para perahan siya. Pero hindi niya raw yun ginalaw. May boyfriend daw yun. Nahuli niya sa akto. Sinabihan niya na paaalisin dahil tumatakas sa gabi, kaya gumawa ng kwento laban sa kanya.
Paniwalang paniwala si mama sa kasinungalingan ng stepfather ko. Sinabihan ko na lang yung bagong kasambahay namin na si Ate Rin na mag-ingat kay Tito Neil. Nagtanong siya kung bakit. Hindi ko tuloy maiwasang sabihin ang totoong nangyari. Isang umaga paggising ko, nagtaka ako dahil hindi ko na nakita si Tito. Kadalasan kasi ay maaga yung bumabangon. Gusto niya na siya mismo ang nagluluto ng agahan. Wala na si mama nun, nakaalis na. At sabi ni Louie ay nagtaksi lang si mama. Pinuntahan ko si Tito sa kwarto nila. Nagulat ako nung makita kong parang nahihirapan siyang huminga habang nakahawak sa ari niya. Tinanong ko kung bakit, anong nangyayari. Hirap din siyang makapagsalita na parang namamaos o malat. Sabi ko kay Louie, tawagan si mama dahil hindi ko alam ang gagawin ko. Natakot ako sa itsura ni Tito. Agad namang tinawagan ng kapatid ko ang mama namin. Maya-maya lang ay dumating na si mama. Dinala niya sa doktor si Tito kasama si Louie. Ako naman naiwan sa bahay dahil marami akong homework na kailangan tapusin. Mga bandang 6:00 ng gabi ay hindi pa rin nakakabalik sina mama. Kinatok ko si Ate Rain sa kwarto. Sabi ko 6:00 na, kailangan na niyang magsaing. Binuksan niya yung pinto. Pagbukas niya nasilip ko na may mga barahang nakalapag sa sahig ng silid. Tinanong ko kung ano yung mga yun. Bakit kakaiba yata yung mga baraha niya? Sabi niya tarot card daw yun. Libangan niya. Hindi na ako nag-usisa. Na-confine si Tito Neil ng ilang araw. Pero nung iuwi siya sa bahay ay hindi naman siya gumaling. Sa halip ay lalo pang lumala yung kondisyon niya. Inakay siya ni mama papasok sa kwarto tapos hiniga. Tinanong ko si mama kung ano bang sabi ng doktor. Ano raw ba yung sakit ni Tito? Sabi ni mama nakailang test na pero palaging okay naman yung kinalalabasan ng resulta. Kaya may nagpayo raw sa kanya na sa albularyo ay patingin si Tito. Pinaghanap ako ni mama ng albularyo. Ako yung inutusan niya. Nahirapan akong maghanap dahil wala namang albularyo sa lugar namin. Buti na lang at yung kaklase kong taga-ibang bayan may kilala ang tatay niya. Sinamahan sa bahay. Nasa trabaho pa si mama kaya ako yung humarap sa albularyo. Matapos tignan si Tito Neil, sinabihan niya ako na delikado ang nangyayari kay Tito. Lumalaki raw ang 2 itlog at alam daw niya ang mangyayari kung hindi yun maaagapan. Mas lalaki pa raw hanggang sa pumutok. Kapag umabot sa ganoon, siguradong hindi na yun makakayanan ng stepfather ko. Sigurado raw siya na kulam ang nangyayari kay Tito. Naitanong tuloy niya sa akin kung anong nalalaman ko sa nangyari kay Tito nung mga nakaraang araw o buwan. Kung may nakaalitan ba o ano. Napilitan akong ikwento sa kanya yung tungkol kay Mayumi dahil naghinala ako na may kinalaman si Mayumi sa nangyayari kay Tito. Sumang-ayon naman sa akin yung albularyo. Posible raw na may kinalaman nga ang dati naming kasambahay. Sabi niya susubukan niyang gamutin si Tito Neil sa abot ng makakaya niya. Dahil may pasok din ako pati yung kapatid ko, kaya si Ate Rain ang nagbabantay kay Tito kapag wala kami. Siya yung nagpapakain at tumitingin-tingin kung may kailangan. Nung mga panahon kasing yon ay hindi na rin makasalita si Tito. Nangiwi ang bibig niya kaya hirap na hirap siyang bumigkas man lang ng letra at hirap din siyang makagalaw. Nakahiga na lang siya na parang na-stroke. Isang beses chinek ko si Tito pagdating ko. Parang may gusto siyang sabihin sa akin nung makita akong bumungad sa pintuan. Kaso hindi ko naman maintindihan kaya lumabas na rin ako. Sabi ni Ate Rain, nakakakain naman daw kahit konti kapag sinusubuan niya. Kaya wag daw kaming mag-alala. Mabuti naman ka ako. Kasi alam ko si mama stress na siya sa nangyayari kay Tito. Kaya hindi rin siya masyadong makafocus sa negosyo namin. Makalipas ang mahigit 1 linggong panggagamot ng albularyo sa stepfather ko, may binulong sa akin yung albularyo. Gusto raw niya ako makausap sa ibang lugar. Puntahan ko raw siya sa bahay niya at doon kami mag-usap. Nagtaka ako kung bakit kailangan doon pa. Basta raw, importante raw ang sasabihin niya sa akin.
Dapat sana ay si mama. Kaso hindi nga siya maharap ni mama. Kaya ako na lang daw. Umuuna lang ako at sabi ko ay pupuntahan ko siya sa araw ng Sabado. Wala kasi akong pasok nun. Huwebes pa lang nung nag-usap kami. Nung kinabukasan, araw ng Biyernes, bago ako pumasok sa school, ay sinilip ko si Tito Neil. Namimilipit siya sa sakit, kaya tinawag ko si Ate Rain. Nakita kong hinilot-hilot ni Ate Rain yung mga braso at binti ni Tito hanggang sa kumalma na siya. Hindi ko maiwasan na maawa rin sa stepfather ko dahil sa kalagayan niya. Kung makikita nyo lang yung maselang parte na yon ng katawan niya, parang puputok na sa sobrang laki. Kaya hindi ko ma-imagine yung hirap na nararamdaman niya. Idagdag pa yung pagka-paralisado niya. Sabi ni Ate Rain, kailangan ko na raw pumasok. Baka malate na ako. Siya na raw ang bahala kay Tito. Umalis na ako. Hindi ako mapakali kaya pagkagaling ko sa school, hindi na muna ako umuwi. Nagpasama ako sa kaklase ko sa bahay ng albularyo. Kahit wala pang Sabado na napag-usapan naming araw na pupuntahan ko siya. Pagdating doon ay pinatuloy naman agad kami at hinainan ng merienda bago kami nag-usap. Kaming dalawa lang. Pinadistansya niya yung kaklase ko. Sabi niya tingin daw niya ang gumagawa kay Tito Neil ay nandoon lang sa malapit. Nasa loob lang mismo ng bahay namin. Nagulat ako. Pumasok agad sa isip ko si Ate Rain. Pero ano naman ang kasalanan ni Tito sa kanya para gawin niya yon? Maliban ka ako kung kamag-anak niya si Mayumi. Yun daw ang dapat kong alamin. Kaya raw niya nasabi na nandoon lang. Dahil sa tuwing papasok na siya sa bahay ay bumibigat ang pakiramdam niya. Para bang may humahad lang sa pagpasok niya. Wala namang hangin na tumutulak sa kanya. Pero pakiramdam niya ay may puwersang nagtataboy sa kanya palabas ng bahay. Tapos nakakaramdam din daw siya ng pananakit ng ulo at pananakit ng dibdib. Tinitiis lang daw niya at kinukontra. Pero nung mga huling araw ng pagpunta niya, parang mas lumalakas pa ang puwersang yun. May pangontra naman daw siya. Hindi lang daw niya matiyak kung hanggang saan pa ang kaya ng hindi niya nakikitang kalaban. Si Ate Rain lang talaga ang pwedeng gumawa nun. Alangan namang si Louie. At mas lalong hindi rin si Mama dahil mahal na mahal niya si Tito Neil. Parang mas minahal pa nga niya yun kaysa kay Papa. Dahil yung kaswitan niya kay Tito ay hindi ko nakitang ginawa niya sa Papa ko. May pinapagawa sa akin yung albularyo para masiguro raw namin kung sino ang gumagawa nun sa stepfather ko. Hintayin ko raw na pumatak ang eksaktong 12:00. Tapos ay tsaka ko ititirik sa loob ng kwarto ko yung kandilang itim na ibibigay niya sa akin. Sa ganoon ding oras ay sasabayan niya ng orasyon ang pagtirik ko ng kandila. Wala raw akong ibang gagawin kundi bantayan ang kandila. Siguraduhin ko raw na hindi mamamatay ang apoy nun hanggang sa maubos. Dahil siya rin ay hindi titigil sa orasyon niya hanggang sa mamatay ang kandila. Malalaman daw niya kung ubos na ang kandila. Mararamdaman daw niya yon kapag nagsimula na siyang pawisan at maramdaman ang init ng kandila. Bilin din ng albularyo na huwag akong magpapagambala kahit na anong mangyari sa paligid ko. Kahit na anong ingay ang marinig ko. Sinunod ko naman ang mga bilin niya kahit na kabado ako. Pag uwi ko ng bahay, naabutan kong naguhugas ng mga plato si Ate Rain. Tinanong niya kung iinitin niya yung ulam. Lumamig na kasi dahil ang tagal ko raw na dumating. Sabi ko wag na muna kasi kumain na kami sa labas ng kaklase ko. Matutulog na ako dahil pagod ako sa school. Bago ako pumasok sa kwarto, ay tinanong ko si Ate Rain kung dumating na si Mama. Sabi niya kanina pa raw at nagpapahinga na sa kwarto nila ni Tito. Hinintay ko talaga na mag 12:00 gaya ng sinabi ng albularyo. Muntik pa nga akong makatulog sa sobrang antok ko na rin. Kaya tumayo ako at tumalon-talon para mawala yung antok ko. Nung sa wakas ay nag 12:00 na rin, tinirik ko na yung kandila sa mesa ko at binantayan yon. Matapos kong masindihan ang kandila, mga ilang sandali lang ay
nakarinig ako ng parang bubuyog sa tenga ko. Bumubulong-bulong. Mahina lang naman pero ang sakit sa tenga. Kaya tinakpan ko yung tenga ko ng earphone at nagpatugtog ako para hindi ko marinig yung bulong. Tapos maya-maya, may kumakatok na sa silid ko. Si Louie. Boses niya yung naririnig ko. Pero naalala ko ang bilin ng albularyo na huwag akong magpapaistorbo. Kaya hindi ko pinansin yung pagkatok niya. Nagkunwari akong tulog. Maya-maya ay naramdaman ko na naman yung umuugong na pag-ihip ng hangin. Napatingin ako sa bintana ng kwarto ko. Bukas pala kaya agad kong sinara dahil baka mamatay yung apoy ng kandila. Nung biglang mamatay yung ilaw, habang yung kakaibang hangin ay umiihip pa rin sa loob ng silid kahit na sinara ko na yung bintana. Hindi ko alam kung paano ko poprotektahan yung apoy ng kandila. Tinakluban ko ng kamay ko, ng cup at kung ano-ano pang naisip kong itakip hanggang sa mawala yung kakaibang hangin na yon. Pinagpapawisan na ako kahit hindi naman mainit. Dala siguro ng sobrang nervyos na baka hindi ko magawang protektahan yung apoy hanggang sa makatapos ng orasyon yung albularyo. Marami pa akong ingay na narinig na alam kong hindi mga pangkaraniwang tunog. Kaya pilit kong dinedma. Naisip kong sabayan ng dasal. Bigla ay sunod-sunod na malalakas na katok ang gumulantang sa akin. Hindi na si Louie yon, pero hindi ko pa rin binuksan yung pinto. Hanggang sa mag-iba yun. Grabe ang lakas niya. Napatayo ako nung makita ko si Ate Rain na matalim ang tingin sa akin. Pero mukhang naibuhos na niya ang lakas sa paggiba ng pinto dahil bigla siyang tumumba sa sahig. Tumingin din siya sa kandila. Gumapang palapit doon at tinangkang hipan yun. Pero pinigilan ko siya. Sabi niya hindi ko raw alam ang ginagawa ko. Hindi lang daw siya ang mapapahamak, kundi pati ang taong nag-utos sa kanya na gawin yun. Sabi ko naman sa kanya kung si Mayumi ang nag-utos sa kanya, ay kasalanan din niya yun. Hindi niya dapat ginantihan sa ganoong paraan si Tito Neil. Dapat dinimanda na lang niya. Tinanong ko pa kung kaano-ano ba niya si Mayumi. Siguro ay kapatid niya, kaya nandoon siya para maghiganti. Tinulak ako ni Ate Rain at natumba rin ako sa sahig. Pero tumayo ako habang siya ay nanghihina pa rin sa sahig. Sabi niya hindi raw niya kilala ng personal si Mayumi. Nandoon siya dahil sa taong nag-utos sa kanya na gawin ang parusang yon sa stepfather ko. Nagulat ako. Sino kako ang tinutukoy niya na nag-utos sa kanya? Nagawa niyang hipa ng kandila bago niya sinabi sa akin na ang mama ko ang tinutukoy niya. Nangilabot ako sa sinabi niya. Sa lahat ng tao, hindi ang mama ko ang mag-uutos sa kanya para kulamin si Tito Neil. Pero yun daw ang totoo. Sabi ko kung si mama talaga ang nag-utos, bakit si mama rin ang nagsabi na ipaalbularyo si Tito? Ang sagot ni Ate Rain dahil nangako raw siya na walang magagawa ang albularyo at para palabasin din sa mga magulang ni Tito Neil na ginawa ni mama ang lahat para maisalba si Tito. Malaki raw ang perang ibabayad sa kanya ni mama. Kaya kinumbinsi niya talagang mabuti. Sinabi sa akin ni Ate Rain na trabaho talaga niya yon. Minana niya sa lola niya. Nangungontrata siya at may nagpakilala kay mama sa kanya. Ang sabi raw ni mama sa kanya ay ilang beses na niyang nahuli na may babae ang stepfather ko. May naging babae pa raw si Tito na kapitbahay lang namin. Tapos yung tindera sa store namin at ang nangyari sa sinasabi kong kasambahay. Naniniwala raw ang mama ko na totoo yun. Pero hindi lang siya nagpahalata. Ang totoo, binigyan daw ni mama si Mayumi ng pera bago pinaalis para raw tulong sa nangyari sa kanya. At may binabalak na raw noon si mama. Yun nga ang balak niya. Ang ipakulam si Tito sa loob mismo ng bahay namin. Gusto raw kasi makita ni mama kung paano niya isasagawa at gusto ring masaksihan ni mama kung paano maghirap si Tito dahil sa mga kasalanan sa kanya. Bukod pala sa pambababae ay
ninanakawan din pala ni Tito si Mama ng pera. Kaya napuno na si Mama at gustong pahirapan si Tito Neil. Dahil sa mga sinabi ni Ate Rain ay tumakbo ako papunta sa silid ni Mama. Kasi baka kung ano na ang nangyari sa kanya. Hindi nga ako nagkamali. Tulad ni Ate Rain ay nakita kong nanghihina rin si Mama ng sobra. Para silang nauupos na kandila. Tumingin sa akin si Mama. Nakita kong may umaagos na luha sa mata niya. Pinahid ko yun at humingi ako sa kanya ng tawad. Tapos nakita ko rin si Tito na nasa tabi niya. Nag-alala ako kasi parang hindi na humihinga si Tito. Tinanong ko si Mama kung anong gagawin ko. Kung tatawag na ba ako ng ambulansya, ng tulong o ano. Natataranta na kasi ako kaya hindi na ako makapag-isip. Hinawakan ni Mama ang kamay ko at umiling siya. Ang nangyari po, bumalik naman ang lakas nila Mama at Ate Rain. Kasi hindi naman tuluyang naupos yung kandila. Tapos umalis na si Ate Rain sa amin. Pero si Tito Neil, hindi na niya nakayanan ng nangyari sa kanya. Yun na nga talaga ang naging karma niya. Mahirap din talagang gumawa ng hindi maganda sa kapwa. Dahil hindi natin alam kung anong magiging karma natin sa buhay. Tulad ng nangyari sa stepfather ko. Buhay niya mismo ang naging kapalit ng mga ginawa niya. Hindi ko lang talaga in-expect na si Mama ang may pakana ng lahat. Naging okay naman kaming mag-iina nang mawala si Tito Neil. Hindi na rin kami kumuha ng kasambahay. Si Mama naman, hindi na nakipagrelasyon ulit. Nag-focus na lang siya sa amin ng kapatid ko.